There is a longing only you can give. A raging tempest only you can speak. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close to your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will sing your praise. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart is found in you, I hope that we'll abide. Here in your presence, forever satisfied. God bless you all, Pastor. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan nating Panginoon. Natin panalangin na mas lalong lumalim ang ating pakipagrelasyon sa ating Panginoon. Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Happy 15th year anniversary sa church ng Capstone sa lugar ng Brooks o Sunnybrook. It's my privilege to stand in front of you. Alam natin na hindi available si Pastor Dan, kaya ako po yung nasa inyong harapan. Sama niyo po ako sa panalangin. At gusto ko po kagad bumasa ng scripture. Ako po si Brother Boyet. Nagpastor din po ako sa Baguio, no? Sa hindi pa nakakalang 12 years. At nung paglipat ko po sa Manila, kay Pastor Danny, ay nilagay niya po ako as assistant pastor. Sa pagkapastor ko ng 12 anyos, medyo mahirap kasi nagtatrabaho po ako ng full time. Kaya anyway, hindi ka rin masaya pag hindi mo ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya miski nahirapan, ay nagsusumikap na maglingkod sa ating Panginoon. Okay, kasama niyo po ako sa panalangin, mga kapatid, upang ipalantay nating Panginoon. Sana po makinabang tayong lahat ng ating mga kaluwas sa ating pag-aaralan. Kukunin ko na rin po yung tema ng script ng inyong anniversary. Papangmagaan ko po itong In the Secret Chamber. At basahin po natin yung scripture sa Matthew 24:25 to 26. Okay, praise the Lord. Ganda po ang sabi. Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Okay, kung titignan po ang Matthew 24, this is the coming of the Lord, mga kapatid. So, it is specified ni Brother Branham niya na ang Matthew 24, ang Revelation 8:1, ang Revelation 10 is the coming of the Lord. Kaya,
second coming po yung inyong tema, no? Actually, seventh seal. Okay, malaki po, malawak po yung subject, pero I will try to simplify para po hindi po kayo agtokin. Okay, gusto ko po manalangin tayo sandali mga kapatid. Heavenly Father, Panginoon, buhayin mo mga titik na aming binasa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ikaw ang mangusap, ikaw ang makita namin, Panginoon. Ikaw ang marinig ng iyong bayan sa lugar na ito. At salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami pribilehiyo na mamuhay, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. It's a privilege, Father, to be chosen, Lord God, na i-manifest muli ang iyong buhay sa ibabaw ng lupang ito, Panginoon. Kaya, lubos kaming masaya, lubos kaming papasalamat sa iyo, Panginoon, by election, Lord Jesus. You called us and give us the privilege that you called us and predestinated us, Lord, to have life, Lord, full by your grace. In Jesus' name, Lord, bless all the people. And Lord, makinabang po yun ng bawat kaluluwa na inaabot ng aking kinig sa pangalan ng Jesus. Kami dumadalangin, napapasalamat. Amen. Makaupo na po kayo lahat. Pagpapakan lahat ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. I hope na masaya ang lahat, mga kapatid. Ang 15 taong paglilingkod ay hindi maiksi. Ako po ay tinawag ng ating Panginoon ng 1994. Pero prior doon, mga kapatid, sa message, nasa gitna po ako ng construction, ginagawa ko yung tech type, yung Philippine Stock Exchange ngayon, na nasa denomination ako noon, malaking denomination, Pentecostal, at magpapastor na rin ako doon dapat. Pero nung nakasalubong ko ang mensahe, mga kapatid, I was in tears actually, nung una ko marinig ang mensahe, yung preaching na thirst ni Pastor Rowell before. Kaya after noon, paalam ako sa malaking denomination namin. At ang sabi nila sa akin, nababaliw ka na, brother, go ahead. Hindi mo alam kung ano yung nasa harapan mo. Kasi maganda po yung offer ng denomination. Pero walang hihigit pa sa mensahe, mga kapatid. When I see the light, marami akong pinanggalingan na dapat pari nga ako sa Katoliko, mga kapatid. Grade 4 pa lang ako ay nandun na ako sa loob ng simbahan. Sa Kristan ako. At pag-graduate ko ng grade 6, isa ako sa napili para tatlo lang kami napili sa dami namin para pumasok ng seminaryo dun sa Makati, mga kapatid. At ako'y desidido, mga kapatid. Ay, umayaw lang yung aking pamilya. In other words, mga kapatid, bata pa lang ako, gusto ko na maglingkod sa ating Panginoon. At hindi ako nang hinayang ni minsan, mga kapatid. Dumaan ng maraming pagsubok, na-bankrupt yung aking negosyo, mga kapatid. Pero hindi ako nagsisip sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa biyaya niya ay patuloy tayong naglilingkod sa Kanya. No, hindi na kapanghihinayang maglingkod sa ating Panginoon. If you realize, mga kapatid, na ang Diyos sa naglilingkuran natin ay buhay. If it's a reality to you, mga kapatid, wala kayo magpapalit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat. Nandito tayo sa Kanyang biyaya, nagpapatuloy, at nag-aantay sa Kanyang muling pagbabalik. Okay, tulad ng sinabi ko, mga kapatid, ang topic natin ngayon ay actually second coming of the Lord. So, bakit importante? No, ito pong tema nyo ay second coming. It is the seventh seal sa mensahe. At bakit ba importante yung pagbabalik ng ating Panginoon? Yung unang pagbabalik niya, yung unang pagdating niya, mga kapatid, ay inantay ito ng mga Hudyo. Can you say amen? Yung mga taong relihiyoso, mga taong aral sa Biblia at sa batas ni Moises, alam nila ang pasikot-sikot ng scripture, pero nung dumating ang ating Panginoon, ay tinanggihan nila, pinapakupangat nila sa krus. Diba? Kaya sinasabi na importante napaka-importante ng pagdating ng ating Panginoon. Kasi, of course, ang mga Hudyo noon ay under bondage. They are in captivity sa Roman government, mga kapatid, sa mga Romano. Sila'y nabibihag, can you say amen? For 400 years ay bihag sila ng Romano. Kaya sila, naghahanap sila, nag-aantay sila ng pagdating ng ating Panginoon kasi gusto nilang lumaya physically. Pero dumating ang ating Panginoon, hindi lang physical yung kanilang
Hindi physical na paglaya yung ibinigay ng ating Panginoon. Kasi pumalis ang ating Panginoon, pinapako nila sa krus, namatay at muling nabuhay at umakit sa langit, bihag pa rin sila. Okay? Nakuha yung thought, mga kapatid. Now, ngayon, ang mga Kristyano sa ibabaw ng lupa, nag-aantay na naman muli sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Nag-aantay sila. Even yung mga denomination, mga kapatid. Wala tayong, hindi nila may tatanggi na sila muli nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Yan ang 2,000 years ago dumating ang ating Panginoon. Para ano? Para i-redeem ang Israel. Dapat sa Israel lang eh. Pero dahil matigas ang kanilang ulo, sabi ni Pablo, yaman din lamang, pinapakita nyo na hindi kayo karapat-dapat sa Ebanghelyo, now I will turn to the Gentiles. No? Inilipat. Kasi nung dumating ang ating Panginoon, mga kapatid, sabi niyo gano'n, I come to find the lost sheep of Israel. Even the 70 disciples ay hindi niya pinag-preach. Sabi niya, huwag kayong pupunta sa daan ng mga hintil, ng mga Samaritana. Just find the lost sheep of Israel. Exclusive sa Israel yung kanyang unang pagdating. Pero dahil tinanggihan nila ito, mga kapatid, the most religious place on earth, the most religious people on earth, na nag-aantay sa ating Panginoon, tinanggihan nila ang ating Panginoon. And history repeat itself. Marami na namang religyoso ngayon, mga kapatid. Dumating na nga ang ating Panginoon, katulad ng una niyang pagdating, naglalaro na siya bilang bata dun sa Jerusalem. Pero hindi pa rin nila, wala pa rin sila kamuang-buang na nandun na. Sa kalagitnaan nila, ang Mesiyas na kanyang inaantay. Ano kaya at mangyari ulit yun, mga kapatid? Na narito ng ating Panginoon, yung kanilang inaantay ay muli na namang lumalakad sa ibabaw ng lupa, pero wala silang kamuang-buang na muling dumating ang ating Panginoon sa ating panahon, mga kapatid. Okay, I will show you in the types of the Bible at tulungan tayo ng Panginoon na maging malinaw ito sa atin, mga kapatid. Kasi when you come to a point na alam mo nandito ng ating Panginoon, mga kapatid, mababago yung paglakad mo sa Kanya. Mababago yung pananaw mo. Mababago yung buhay mo, mga kapatid. Naniniwala ko. Okay? So, this subject, mga kapatid, itong ating pinag-uusapan, yung secret chamber, in the secret chambers, o secret chamber, kasi, tingnan ko yung meaning ng chamber, mga kapatid. Ang sabi ng chamber, dalawa yung meaning na sinabi ron. Yung noun, ang ibig sabihin ng chambers na yung noun, sabi niya, is a large room used in formal or public events. Kaya sila itong lugar na kung saan pwedeng gamitin ng publiko sa anumang kaparaanan. Pero dun sa Old English, dun sa Aramaic, sa Greek word, ang ibig sabihin ng chamber is a private room, especially a bedroom. So napakagandang topic nito, mga kapatid. Yung isa, public, ang pagkaka-describe ni Webster o ng Google, yung isa naman, na description sa kanya, is a private, like a bedroom. Sa bedroom, mga kapatid. So, makikita nyo, mga kapatid, na public and private. Kasi, ganyan din ang pagdating ng ating Panginoon. Okay? Makikita ninyo, nang dumating ang ating Panginoon dun sa Jerusalem, yung siya'y sanggol pa lamang, mga kapatid, nakita natin na it was so private. It was so public. Napaka-open ang ating Panginoon. Kasi nung i-dedicate siya, of course, nung iluwal siya ni Maria, pero tignan niyo, mga kapatid, in His first coming, meron agad anghel na nangusap dun kay Maria, dun sa bride, no? At dun sa mga pastor o sa shepherd, mga kapatid. Okay? Now, ganyan din sa ikalawa niyang pagdating. May anghel munang darating, mga kapatid. Okay? May anghel munang darating. At na-experience niya, I hope na nakausap niyo ang anghel. Meron kayong mensahe mula sa anghel, mga kapatid, na nagaling sa ating Panginoon. Now, it was so public. Nung i-dedicate siya sa templo, 8-day-old siya,
napakaraming baby doon sa templo at napakaraming tao. Yung kanyang pagdating ay napaka-publiko, it is in public, mga kapatid. Nung mangusap siyang, nung siya mangaral ng 12 anyos, nandun siya sa templo, kausap yung mga lawyer, kausap yung mga sacerdote ron, at nakikipag-debate siya, mga kapatid. It was so public. Tama? Ang dami nakarinig sa kanya, ng ministry niya, at ang dami nakasumunod sa kanya, mga kapatid. It was so public, at nakita natin na laksa-laksa yung kanyang pinakain. Ang daming gustong sumunod. Hallelujah! At nung siya ipako sa krus, kitang-kita ng mga publiko ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga lamang, ang marami sa kanila ay bulag sa pagdating niya. Okay? Ganyan din ang nangyayari, mga kapatid. Nung, hallelujah, pero nung ikalawang pagdating niya sa kanyang panahon, mga kapatid, kasi namatay siya, pero nabuhay siya magpuli. That was his second coming in his time. Is that amen? Pansinin nyo, basahin nyo ang Biblia nyo, nung ikalawang pagdating niya, nung after resurrection, hindi na siya pumunta sa mga public places. Hindi na siya nangaral sa mga marketplaces, mga kapatid. Hindi niya na binalikan si Pilato o si Herod, mga kapatid. Hindi na siya nangaral sa streets, kundi nangaral siya, pinuntahan niya ang kanyang mga nobya, ang kanyang mga disipulo. It was so private, mga kapatid. Hindi na siya nagpakita kung kanino, mga kapatid, kundi nagpakita siya kay Maria at sa 11 disipulo niya, mga kapatid. Now, yan ang tipot larawan ng pagdating niya sa ating panahon, mga kapatid. Hindi ito public show. Nung mga si Brother Branham third pool, sabi niya, it was not for the Pentecostal baby, it was not a public show. Sabi niya lang anghel sa kanya, mga kapatid. Ito ay para lamang sa nobya. And then para yun lamang sa iyo at sa akin. Kaya nung dumating siya, mga kapatid, nung ikalawang pagdating niya sa ating panahon, okay, dahil muling bumalik ang ating Panginoon. 1963 o 1962, sabi ni Barban, we see His appearing, now we're waiting for His coming. Because appearing and coming is different, sabi niya nun. 1963, mga kapatid, nangaral si Brother Branham ng 7th seal, and 7th seal is the coming of the Lord. Okay? Dumating na ang ating Panginoon, nagpakita siya sa alapaap. Okay? Nakita natin siya. No, yung sensya, hindi may paliwanag kung anong klaseng clouds yung nakita natin sa Arizona, mga kapatid. Okay? It was, sabi ni Josh, si McDowell, McDonald, sorry. Yung number 1 scientist ng panahon na yun, ni Brother Branham. Wala siyang explanation. Nandun siya sa NASA nagkatrabaho. At hinihingihan siya ng explanation ng gobyerno. Hinihingihan siya ng explanation ng mga tao. Hindi niya ma-explain yung clouds, pillar of clouds. Alam mo ginawa ni McDonald's, scientist siya, number 1 siya sa Amerika. Nakita siyang nagpatay dun sa desierto ng Arizona. Nagbaril siya sa ulo dahil hindi niya maipaliwanag yung pagdating ng ating Panginoon. Hindi niya alam na ang Panginoon na dumating. Okay? Now, I hope you get my point, mga kapatid. Now, itong Matthew 24, mga kapatid, sabi ko, tinukita ni Barbam na Matthew 24, Revelation 8:1 and Revelation 10:1 is the coming of the Lord. Okay? Dahil sa Matthew 24, ano dun yung ating scripture. Now, umpisahan natin sa simula yung Matthew 24, mga kapatid. Allow me to do this, mga kapatid. Matthew 24, verse 1 to 3, doon muna tayo. Sabi ganun ng scripture, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him, for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall
not be thrown down. Umakit sila sa mataas na dako at ipinakita ng Panginoon sa kanila yung templo, yung second temple ni Solomon. Okay? At sabi ni Lord, nakita niyo ba yung bagay na yan? Sabi, katuan sinasabi ko sa inyo na walang bato na mananatili kapas sa ibabaw ng bato. Okay? So, ano mo sabihin ng ating Panginoon? Yung templo raw ay magigiba. Amen. At itong Matthew 24 verse 2, na-fulfill ito nung year 70 AD. Okay? Basahin yung history niyo, mga kapatid. Basahin niyo, puntahan niyo ang internet. Kasi nung year 70 AD, kinugtog ni General Titus ang Jerusalem. Okay? Ang ginawa nila, pinibutan nila ang buong Jerusalem kasi nasa hill po yun mga kapatid, kung titignan nyo. At kinat nila yung Jordan River, yung water supply, kinat nila yun. No? Hindi nila pinatuloy yung river, in other words. At lahat ng supply, walang pumasok, parang embargo nila, yung ginagawa sa Russia ngayon. Kaya malaki ang Russia, pero yung Jerusalem, inembargo nila ang Jerusalem at walang makapasok ng pagkain, walang makalabas at walang tubig na supply, mga kapatid. Kaya ang sabi ng prophet, no, mamaya makikita natin, mga kapatid, na yung scripture na actually nandito din sa Matthew 24, mamaya madadaan natin. Pero ang gusto muna tukoy yung templo, in other words, may hina na yung mga Hudyo at kinugkob yung templo ni General Titus. Ang ginawa ng General Titus, mga kapatid, sinunog nila yung templo. O yung second temple. At dahil yun ay balot ang ginto, mga kapatid, from inside out, lahat ng mga, of course, pag natunaw yung ginto, pag nainitan, sabi ng historian, yung mga ginto, napakadaming ginto dun sa templo, nagsuotan po yun sa ilalim. Kaya nung masunog at magiba, ang ginawa ng mga sundalo, tinungkap nila lahat ng bato, mga para makuha yung ginto sa ilalim. Kaya na-fulfill, sabi ni Berbayang, na-fulfill ito, Matthew 24:2, nung mangyari yung pagkubkob ni Titus, year 70 AD, dun sa Jerusalem. Okay? So, move forward tayo, mga kapatid. So, chapter 24, verse 3. And he sat upon the Mount Olives, and disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? Of course, yung panahon ito, di pa nangyayari yung 70 AD. Where these shall things be, and what shall be the sign of the coming and the end of the world? Tatlong question ang pinisyon nila sa ating Panginoon. Okay? 3 things. Tatlong question ang binato nila sa ating Panginoon, mga kapatid. Una, hallelujah, ang una, kailan mangyayari yan, Panginoon? Yung pag-iba ng templo. Pangalawa, when shall these things be? Yun ang una. Pangalawa, and what shall be the sign of the coming? Pangalawang tanong, kailan, ano ba ang sign ng iyong pagdating? Okay? Ano ba ang sign ng iyong pagdating? Pangatlo, and the end of the world. Kailan ba mangyayari katapusan ng mundo? Tatlong question. At si Lord, of course, he is a gentleman, ina-answer niya yung question, mga kapatid. Kaya, kung pag-aaralan niyo lang sa bahay ninyo para mabilis po tayo, yung Matthew 24, from verse 4 to 14, yun ang answer ni Lord dun sa third question nila. Kaya yung katapusan ng mundo. Kailan matatapos ang mundo? From verse 4 to 14,
sinagot niyo ng ating Panginoon. Sabi niya, maraming diba, yung pestilence, darating ang mga wars, rumors of war, and everything, mga kapatid. At nangyayari na ngayon yan, mga kapatid. Okay? Tapos, yung verse 15 to 22, in-answer niyo naman yung first question. Okay? So, third question, verses 4 to 14, ang answer niya. Yung first question, ang answer niya naman from 15 to 22, verses 15 to 22. Okay, yung pagwasak ng templo. Okay, makikita niyo, basahin niyo sa bahay niyo, mga kapatid. Now, yung second question, from verses 20 to 51, actually hindi niya direct na sinagot. Kasi hindi niya sinabi kung how and when siya darating. Kasi ang sabi niya ganoon, pati nga ang anghel sa langit, even the Son of Man, ay hindi alam kung kailan siya babalik muli. Kasi yung second question, mga kapatid, yun yung coming of the Lord. It is a secret, mga kapatid. It's a secret event. Kasi sabi ni Brother, pagkasasabihin, no? Pag nalaman kasi ng Diablo ang kanyang pagbabalik, sabi niya, the devil will have a great damage into it. Sabi niya gano'n. Kaya, secret, sabi niya, ang ama lang sa langit ang nakakaalam ng muli kong pagbabalik. Okay? Sabi niya, even the angels in heaven, even the Son of Man, ay hindi alam kung kailan siya babalik. Pero napaka-importante ito, kasi malaking bagay pag nalaman natin, pag makikinabang tayo, pag tayo'y nagkaroon ng kapahayagan na siya ay dumating na muli sa atin. Okay, dumating sa atin. Now, napansin niyo, mga kapatid, no, there is a public and private coming ng ating Panginoon. Sa Genesis 18, verse 1 to 2, dito po ang sabi, and the Lord appeared unto him in the place of Mamre, talking about Abraham, and he sat in the tent door in the heat of the day, and he lifted up his eyes and looked, lo, three men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Now, inintay po natin, mga kapatid, yung pagdating ng ating Panginoon, kasi dumating din siya sa panahon ni Abraham. Okay? I-listen, mga kapatid. Nakinabang si Abraham sa pagdating ng ating Panginoon. Nabago yung kanyang katawan. Pero, from the time of Noah to the time of Abraham, silensyo ang ating Panginoon. For 10 generation, mapagbasahin yung Bible niyo. For 10 generation, 400 years, na silensyo ang ating Panginoon. Wala siyang pinadalang propeta, wala siyang descending, mga kapatid. Hindi dumating ang ating Panginoon for that 10th generation. Pagka isang generation si Abraham, galing kay Noah, mga kapatid. Imagine, 400 years na walang pangusap ang ating Panginoon. Okay, walang kwento sa Biblia mula sa panahon ni Noah hanggang sa panahon ni Abraham. At nung panahon ni Abraham, muling dumating ang ating Panginoon. He appeared unto Mamre, sabi ng Scripture, at sinamba siya ni Abraham. Kasi, nakita niya si Elohim, mga kapatid. Yung Diyos na hindi nakikita, yung Diyos na nilalang ng langit at lupa, sabi ni Abraham, dumambot ng alikabok, at he stepped into it, at nakita ito ni Abraham. Kumain sila, mga kapatid. Fellowship sila, mga kapatid. Can you say amen? So, nakinabang si Abraham sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero, that was in public. The first coming of Elohim to Abraham is a public coming. Yes, amen. Kasi, sa plain ng Mamre, nakita ito ng mga, basahin niyo, mga kapatid, sa, 1 and 2. He lifted up his eyes and looked,
And lo, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. At pinaghanda sila ng pagkain ni Abraham doon sa kanyang mga kasama sa bahay, no? Yung mga servant ni Abraham, maghanda kayo ng pagkain. Ipagluto niyo sila. At kami nag-fellowship sila, mga kapatid. In other words, nakita ng mga servant ni Abraham si Elohim. First coming, it was a public. Nakita ng mga baka, nakita ng mga aso, ng mga alagang hayop ni Abraham. Nakita nila ang pagdating ng ating Panginoon. Pero, okay, tignan niyo mga kapatid, no? Kasi ito yung tipo at larawan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinasabi ni Barbanham na yung 7 seals, nangyari na yan, doon pa lang sa Genesis, meron ng coming of the Lord. Pero hindi lagi, mga kapatid. Okay? Kasi sa panahon ni Abraham, 10 years of 10th generation ka lang inantay, or 400 years yung ka lang inantay, bago muling dumating ang ating Panginoon. Kasi dumating siya sa panahon ni Noah. I will prove that to you in the Bible. At after noon, 10 generation, then si Abraham, dumating ulit ang ating Panginoon. You see the events. Sabi ganun ni Elohim, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will, Genesis 18:9. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. Mga 90 years old na si Sarah nito. Amen. 100 taon na si Abraham. Pero, nangako si Elohim na siya'y magkakaanak. Kaya, nangiti si Abraham at si Sarah, nangiti sila, mga kapatid eh. Di ba? Sino ba naman hindi matatawa sa, ano ba to? Prank ba to? Yan. Ako na 20 anyos, mabubuntis pa. Samantalang baog nga ako sa simula. At tuyo na yung aking sinapupunan. Even yung daanan ng kanyang gatas ay tuyot na rin lahat, mga kapatid. 90 anyos, imagine niyo mga kapatid, na babae, inurungan na ng buwa ng dalaw. At ito meron isang bisita na nagsasabi, manganak ka. Manganak ng asawang babae. Hallelujah! At ang sabi ko, and he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. Yung time of life yan, 40 days yan. Cycle of a woman. Sabi ni Brother Branham, yun din ang sabi ng science, 40 days. According to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of woman. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, I have pleasure, my Lord being also old also. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Sabi ni Lord, is there anything too hard for the Lord? Yes. At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Now, mga kapatid, pinangakuan sila ng anak na lalaki sa kanilang katandaang edad. Amen? At actually, pinagtawalan nila yung pangako. Pinagtawalan nila yung promised word. Yes. Actually, this is a fatal, ito isang malaking kasalanan kung tutuusin. Di ba? Kung titignan niyo yung kasalanan ni Sarah, pinagtawalan na ang pangako ng ating Panginoon. Sabi ni Barbanham, right there and then, pwede patay ng Panginoon si Sarah. Diba? Samantalang yung asawa ni Lot, simpleng paglingon lang yung kanyang ginawa, ginudge kagad ng ating Panginoon. Kaya anong gusto sabihin sa atin ng Bible? Palibhasa si Sarah,
ay konektado kay Abraham. Okay? At si Abraham ay anak ng Diyos, propeta ng Diyos. Anong gusto ko sabihin, mga hindi ko ginjudge pa yung kasalanan, mga kapatid. Ang gusto ko lang sabihin, may proteksyon ng ating Panginoon sa kanyang nobya. Okay? Hindi magaang na bagay yung ginawa ni Sarah, mga kapatid. Tawanan mo ang salita ng Diyos. Salamin mo ang kanyang pangako, mga kapatid. It was hindi magaang na bagay yun, mga kapatid. Pero yung paglingon ng asawa ni Lot, simple yung paglingon lang, mga kapatid. Naging halibing apoy siya. Hanggang ngayon, nandito sa Mesopotamia. Kung tinignan niyo sa internet, mga kapatid. No? It was always a protection, mga kapatid. Wala akong sinasabing justification na kasalanan, pero gusto ko sabihin, protektado ng Diyos ang kanyang mga iniibig. Okay? Now, Genesis 18, yung ating binasa, ito yung pangako ng ating Panginoon. Pero pagdating ng Genesis 21, no? Genesis 21, verse 1 and 2, ito yung private coming ng ating Panginoon sa kanyang nobya. No, kasi binisita niya hindi na si Abraham kundi yung nobya ni Abraham. No, Genesis 21 verse 1 and 2, this is a private coming, sabi ganun. And the Lord visited Sarah in the tent. No, ito yung lagi nasa tent si Sarah. Ito yung kanilang posisyon, mga kapatid. Sabi ni Barbanam. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abram a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. Amen. Paano nangyari ito, mga kapatid? Kaya tinatawanan mo, sabi gano'n ng ni Barban ito yung dinadramatize ni Barban, tinatawanan si Sarah at si Abraham nung kanilang mga servant. Kasi, di ba? Nagsusunod sila, no? Nag-iipon na ng bird's eye ba yun? Tawag na yung lampin, si Sarah. 90 anyos, mga kapatid, sabi niya, nasisiraan natin dalawang matanda na to. Kaya pumunta ng Obigaini at sasabihin kung meron na kumikilos sa loob. Pero buo ang paniniwala ni Abraham, mga kapatid. Dahil nakausap niya ang author of life, mga kapatid. Now, sabi niya parang walang imposible sa akin ang gusto niya sabihin. Now, tignan niyo ito, mga kapatid. I will read a quotation. Hallelujah. Sa an exposition of the church age, sabi ni Brother Branham, the great shepherd is calling his sheep by name. The creative voice of God is calling them forth from the dust. The great shepherd is calling his sheep by name. Napakaganda quotation. The creative voice of God is calling them forth from the dust, or changing their atoms, even though they had not fallen asleep. No, tinutukoy ni Brother Van dito, yung mag-asawa. Ginagulo ng Panginoon yung kanilang atom, buhay pa sila, hindi pa sila namamatay or fallen asleep. Binago na yung kanilang atom. Habang sila papunta dun sa kaharian ni Abimelech, mga kapatid, at sa kaharian ni Pharaoh, kasi dalawang hari ang nagagusto kay Sarah. Imagine niyo, mga kapatid, kung 90 anyos siya, ang hari hindi sila mag-aasawa ng, di ba? Nang hindi birhin at hindi 18 anyos ano gusto ko sabihin, mga kapatid? Hindi basta ang hari. Dalawang hari na gusto kay Sarah. Kaya ang sabi ng Barbanam, binago yung kanyang atom. God, the creative voice of God is calling them forth from the dust, or changing their atoms, even though they had not fallen asleep. It is the rapture. Tipo ng rapture ito, yung mabago yung kanilang katawan. Nung magsimulang magbuntis, magsimulang magbuntis si Sarah, mga kapatid, unti-unti nabago yung kanilang
katawan. Of course, bago siya nabuntis ay nabago yung kanyang katawan. At nung siya ay magbuntis, mga kapatid, nabago yung kanyang paglakad. Okay? Nabago yung paglakad kasi pag buntis ka, hindi na ganun yung paglakad mo. Hindi katulad ng dati eh. Katulad ng paglakad ni Jacob. Okay? Yung principal ni Brother Alfred kanina. Si Jacob, nabago yung kanyang paglakad nung makasalubong niya yung anghel, mga kapatid. Kasi binali yung kanyang tay, di ba? Sa wrestling, di ba? 24 lang, mag-uumaga na, hindi pa binibitawan ni Jacob yung anghel, mga kapatid. Kaya ang ginawa ng anghel, pinilayan siya. Binali yung kanyang tay. At alam niyo sa wrestling, pag nagbali ka ng tay, daya yung sinakal niya. Walang wrestler na babali ng tag. No? Hindi counted yun. Pero binalian siya ng tayo, mga kapatid. Nabago yung kanyang paglakad. Okay? Katulad ni Sarah, nabago yung kanyang paglakad nung magsimula siyang magdalang tao. Yung promised son ay unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan, nabago yung kanyang lakad. Nabago rin yung kanyang damit. Kaya dati pitin siya ng damit eh. Ngayon, dapat ano siya, no? Baka naka-leggings pa siya dati, siguro. Pero ngayon, kailangan niyang mag-maternity dress. Nabago yung kanyang damit, nabago yung kanyang lakad, nabago din yung kanyang diet. Diba? Kung nung araw, mahilig siya sa mga noodles siguro, or deep steak, mga kapatid. Ngayon, kailangan yung maasim. Di ba? Alam mo yung gusto sabihin mga kapatid sa mga nanay dito. Kasi, actually, hindi naman si Sarah yung nangangailangan ng pagkain, yung nutrients, yung protein. Yung pinagbubuntis niya ang nangangailangan ng pagkain. Kaya mga kapatid, kung buntis kayo ngayon sa pangakong salita ng ating Panginoon, may iba rin yung diet ninyo. Hindi kayo kakain ng mga basura kung sa nabutan ito, mga kapatid. You will only eat the pure word of God. Aniwala ko. Kung totoong nagbubuntis kayo, kung totoong pinagdadaltaan nyo sa Kristo, mga kapatid, may iba yung lakad ninyo. Hindi kayo pupunta dun sa mga pinapuntahan ng mga sanlibutan. Mabago yung mga pananaw sa buhay, yung mga panamit ay mabago din. Mabago yung inyong diet. Ang lagi nyo nga hanapin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yan ang hahanapin ninyo. Dahil hindi kayo totoong nangangailangan. Ang nangangailangan yan ay yung Kristo na nasa inyo, mga kapatid. Dahil yung nabubuong buhay dun sa napupunan nyo, yan ang nangangailangan ng pagkain. Yan ang nangangailangan ng diet. Yan ang nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Now this woman, mga kapatid, no, nung pinuntahan siya ng ating Panginoon sa sa Genesis 21, it was a private affair. It was nasa tent si Sarah, walang nakakita kundi ang bride ng ating Panginoon. Sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, bride lang ang makakaalam na muling bumalik ang ating. It was a private affair, sabi ng prophet. Na makikita natin yung mamaya. Now, katulad ng sabi ko, mga kapatid, Matthew 24, Revelation 10, Revelation 8, yan ang tinutukoy ni Brother Branham, the coming of the Lord. No, yan yung scripture na yan yung coming of the Lord. Now, sa Revelation 10, sabi ko ng Revelation 10, 1 and 2, and I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire. Okay? When the mighty angel na dumating galing sa langit, clothed in a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillar of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. Who is this, mga kapatid? Si Lord Jesus Christ, mga kapatid. This is the coming of the Lord. Amen? Yung propesya ni Pablo
dun sa 1 Thessalonians 6, sabi nga, and the Lord Himself shall descend in a cloud with a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God. Propesya yun ni Pablo, mga kapatid. Ngayon, dito sa Revelation 10, ito'y vision. Again ba kayo, vision ito ni Juan. Tipo ng nobya. Nakita ni Juan, na-vision niya na yung mighty angel descending from heaven. Okay? With a little book open in his hand, mga kapatid. Ngayon, sa panahon natin, is a reality, mga kapatid. Nakita ito ni Brother Branham, 1963, ipinangaral niya ang coming of the Lord. Diba? Yung 7th seal, sabi ko, narito na. Sabi, my ministry is to declare that Jesus Christ is here. My ministry is to declare that Jesus Christ is here. Tipo siya ni Eliezer na naghahanap ng mga pangasawa ng ating Panginoon. Naghahanap na naman ng nobya para pakasilan, para i-meet sila o siya ng private, mga kapatid. Not in public show, but in private. Hindi alam ng mga artista, hindi alam ng mga basketballista, hindi alam ng mga senador, o ng mga politiko ang ating nag-uusapan ng kapatid. Hindi alam ng mga denominasyon, mga kapatid. Kundi ang ating nag-uusapan ay revealed sa iyo in private. Sana makita mo yung posisyon mo kung gano'n ka pa yung nagpahalagaan ng ating Panginoon, mga kapatid. This is napaka-halaga nito sa atin. Now, hallelujah! Sa Revelation 8:1, ito yung isa sa mga tinukid ni Brother Branham na coming of the Lord. Sabi niyo gano'n, Revelation 8:1, and when He had opened the 7 seals, ito yung 7 seals, kanina ko sinasabi, 7 seals is the coming of the Lord. 7 seals, sabi ni Brother Branham, is declaring, bringing the Lord into the earth. No? Revelation 8:1, and when He had opened the 7 seals, sino nagbukas? Ang ating Panginoon din, yung Lamb. There was silence in heaven about the space of half an hour. Okay. Sabi ng iba, kaya daw tahimik sa langit for about half an hour kasi wala raw sister doon. Panay brothers lang daw doon. Kaya tahimik daw, mga kapatid. Pero hindi na sabi ni Brother Branham. Just, okay. Ginigising ko lang kayo, mga kapatid. No? Sabi ng prophet, yung object of worship sa langit, bumaba. They cross dimension. No? Built in barrier, mga kapatid. Nakita natin sa Revelation 1:7, no? 1:8, na He was in the cloud. Nangyari din yan sa panahon ng yung sa pillar of cloud, mga kapatid. Now, very specific. There was silence in heaven about the space of half an hour. Hindi exact half an hour, hindi about the space of half an hour. Okay, brother. So, silensyo ang langit kasi wala nga ang object of worship. Silensyo, dumabang ating Panginoon. Silence. Sabi ni Brother Branham, God does great things in silence. Ulitin lang. God, this is the prophet, mga kapatid. God always does great things in silence. Great things happens in silence. Kaya maingit sa Facebook. Walang silence mo yan. Diba? I mean, si Lord, pagka nagpa-rise siya ng sun, pagka sumigat yung araw, wala kang marinig na ingay, mga kapatid. God always does great things in silence. Diba? Sabi niya pa, yung tunot milyong toneladang tubig ay umangit sa langit nang walang ingay. Okay? Pero tayo, pag kumuha tayo ng isang baso tubig, maingay na nga kagad eh. Pero ang Diyos, pag siya ay kumilos, gumawa, He always do this in silence.
Naalala nyo nung iharap siya ni Pilato sa crowd. Sabi niya, pinaparatahan kang, di ba? At may paratang sa'yo. Alam mo, sasabi mo. Sabi ni Isaiah, he opened not his mouth like a dumb. Di ba? He is in silence. Sabi ni Matthew, Pilate marveled at his silence. Okay? Silensyo ang ating Panginoon. Papatayin na siya, silence pa rin siya. Silensyo siya, pero may mensahe siya na pinaparating sa iyo at sa akin. It is clear, mga kapatid. Silent siya, pero meron siyang dakilang ginagawang bagay. Diba? Tahimik siya, mga kapatid, sa harap ng crowd. Nagwawala na yung nasa harapan niya, pero tahimik siya. He is in peace. Sabi ni Isaiah, katulad siya ng isang tupa na hindi nagbukas ng kanyang bibig. And Pilate marveled at his silence, mga kapatid. Ano sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid? He always does great things in silence. Kaya yung Revelation 8:1, silence ito, mga kapatid. This is the coming of the Lord. Silensyo ang ating Panginoon. Hindi alam ng marami. Pero may iilan, mga kapatid, na binibigyan ng kapahayagan ng ating Panginoon sa kanilang mga puso, na alam nila ang ating Diyos ay narito. Muli siyang naglalakad sa anyo ng nobya. Okay, now, sabi ni Branham sa the seventh seal, page 1963, sabi niya, now, 8th chapter only reveals the scenes of the seventh seal. There, where nothing else is revealed, its revealing of the seventh seal is perfectly mute. No, sabi niya gano'n, yung tahimik lang daw yung pagdating ng ating Panginoon. No? It means, even nga rin sa panahon ng ating Panginoon, sabi niya, wala nakakaalam. Ito'y hindi inireveal sa lahat. Hindi alam ito ng anghel, hindi ito alam ng anak ng Diyos, ng anak ng tao. And if I only had time, I will try few places to show you that all the way back from Genesis, the 7th chapter, or the 7th seal, is spoke of from the very beginning in Genesis. Sabi nito ni Branham na yung coming of the Lord ay hindi lang nangyari doon sa New Testament, kundi sabi niya, way back in Genesis pa, ay bumibisita, dumarating ang ating Panginoon sa earth. Kasi doon sa Genesis 1, yung lalangin niya ang lahat ng bagay, no, nangusap lang siya, let there be, let there be. Lahat hindi siya sa langit, mga kapatid. Okay? Yun ang sabi ng mensahe. Let there be, let there be, let there be. Nangusap siya at lumalabas, lumilitaw ang mga bagay mula sa kawalan, ay lumilitaw sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Pero sa Genesis 2, kung babasahin niyo sa Genesis 2, mga kapatid, now I'm proving my point here. Genesis 2:1, sabi gano'n ng scripture, thus the heaven and the earth were finished, and all the hosts of them, and on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested. No, yung rest, mga kapatid, sabi ni Branham, God rested in His silence. Kasi dun sa mga musician dito, mga kapatid, no, yung meron kasing ano yan yung do tsaka yung another do, merong rest yan may silence yan. Okay, sa bawat nota may silence sila doon, no? Sabi, it's a gap, it's a silence, mga kapatid. Walang tumutugtog sa lugar na yon. At yung silence, it is a rest, mga kapatid. Kung babasahin nyo, no? Kung titignan yung meaning ng silence, is a rest. Yung meaning ng rest, it's a silence. Okay? Tingnan nyo na lang sa bahay ninyo. So yung rest na ginawa ng ating Panginoon, hindi siya pagod, mga kapatid. Hindi naman mapagod ang Diyos Hindi, He just entered into His silence. Okay? Ended up His work on the seventh day, and He rested on the seventh day,
And from all his work he made, and God blessed the seventh day and sanctified it because that it had rested from all his work which God created and made. Now, so Genesis chapter 2 verse 7, pansinin niyo mga no, sa Genesis 1, nasa langit ang ating Panginoon, pero sa Genesis 2, no, nag-rest siya, pero dumating siya sa ibabaw ng lupa. This is the coming of the Lord. Kasi sabi in Genesis 2:7, and the Lord God formed a man out of the dust of the ground. Dumampot siya ng dust. Anong ibig sabihin? Dumating siya sa ibabaw ng lupa para dumampot ng alabok. Dahil si Adan ay na-create na in spirit form at kailangan niya ng sisindan. Kaya kumuha ng 16 element ng ating Panginoon at inanyuan niya ito at isinilid niya si Adan doon, mga kapatid. Ang gusto ko sabihin, dumating muli, this is the coming of the Lord sa Genesis 2 dahil dumampot nga, no, kinrate niya yung kanyang anak. Now sa dumating tayo sa 7, and dust of the ground and breath into his nostril and breath, the breath of life, and man became a living soul. Sa 19, tulong tayo sa 19. And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air. No, hindi lang si Adan yung kanyang inanyuan, kundi bawat hayop na kanyang nilalang ay inanyuan din ang ating Panginoon mula sa dust of the ground. Marino ba mga kapatid? And brought them unto Adam and see what he would call them, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Paglapos na lang natin Panginoon, pagtapos yung ihulma, ibinigay niya kay Adan. At sabi ng Scripture, lahat ng ipangalan ni Adan sa about hayop, billions of species ito mga kapatid. Kung ano yung pangalan ni Adan, yun daw yung pangalan. Yes. Tingin niyo ba English yun? Tingin niyo ba nagsasalita ng English si Adan? O Ilocano? Diba? It was a heavenly language, mga kapatid. Sabi ko lang, what? No, very specific ang point. That was the name thereof. Adam called every living creature, and that was the name thereof. Pag sinabi yung was, yun naman talaga ang pangalan yun. Yung was, mga kapatid, this is a past tense, mga kapatid. Yun talaga ang pangalan nun. Kailangan lang makot ni Adam yung kaisipan ng Diyos para tama yung kanyang may pangalan sa hayop. Pakinig ba kayo mga kapatid? And then after that, sabi gano'n, and Adam gave names to all the cattle and the fowls of the every beast in the field, but Adam there was not found an helpmeet for him, and the Lord God, nasa 19 na tayo, to 21. And the Lord God caused a deep sleep fall unto Adam, and he slept, and he took one of the ribs and closed up the flesh thereof. Sabi ni Brian, mapatid, yung deep sleep dyan, sa Genesis 21, sabi niya ganun, it was a death. Kinuot ni Barbara naman yung Genesis 15, yung nangyari kay Abraham, the deep sleep, sabi niya, it was a death, mga kapatid. Namatay si Abraham noon. Namatay si Adan. Dahil sa deep sleep, mga kapatid. Hindi yan simpleng tulog. It was a deep sleep. It was a death. Pero nung mag-resurrect si Adam, nasa harapan niya na yung bride. Sabi niya, this is my bone of my bones, and this is my flesh of my flesh, and bones of my bones. She shall be called a woman because she was taken out of the man. Okay? Hindi ka makapagpuproduce, sabi ba, hindi ka makapagpuproduce ng bride kung hindi ka mamamatay. Yes. Hindi pwede maproduce ang bride sa krus ng Kalbaryo kung hindi mamamatay ang nobyo. Amen. Kipot larawan ni Adan. Doon sa mga lalaki merong asawa dito, kailangan mamatay ka sa sarili mo. Itanggi mo yung sarili mo para i-produce mo yung bride mo, mga kapatid. Yung mga pangatwiran natin, yung mga
mga pride natin, mga tatay dito, yung mga nobyo rito, mga kapatid, kailangan mamatay ka dyan. Di ba? Para yung bride mo, no, maging masaya siya, di ba? Maganda yung magsasama. Kailangan magparaya ka, mga kapatid. Kailangan mamatay ka sa sarili mo. Okay? Para may produce ang bride. You cannot produce a bride without a death, sabi ng prophet, mga kapatid. Kaya si Adam, kailangan niya mamatay para lumabas sa Eva. Si Kristo, kailangan niya mamatay, sabi ng prophet, on that day of Calvary, nung lumabas ang tubig, dugo at espiritu ng ating Panginoon, sabi niyan, that day on Calvary, the bride has been born. Doon daw iniluwal ang nobya ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya noon pa lang, sabi ni Pablo, I was crucified with Christ. Noon pa lang, doon na tayo sa sinapupunan ng ating nobya, mga kapatid. Katulad ni Eva, doon na si Eva sa sinapupunan ng kanyang asawang lalaki, ni Adan. At Genesis 5:1, and the Lord God formed a man, no? And the Lord called their name Adam. And this is the book of the generation of Adam. In that day, God created man in the likeness of him, male and female. He created he them and blessed them and called their name Adam. Their name Adam in the day when they were created. Dalawang nilalang ito, dalawang male and female to, pero ang pangalan Adam. Tapos hindi ba, mga kapatid? Walang sariling identity yung babae nung nandun po siya sa kanyang asawang lalaki, mga kapatid. Nung ilabas lang siya, nagkaroon siya ng sariling identity. Okay? Now, sabi ng scripture, lahat tayo ang pangalan natin ay Jesus. No? I think that was in Ephesians 3 na mamaya lapitin nyo kapag hindi nyo nakita, nandito sa note ko, mga kapatid. Under heaven, on earth and under heaven, all was named Jesus. Pangalan daw natin Jesus. Pag nakapag-asawa ka sa iyong nobyo, mapapalitan yung pangalan mo. Okay? Maging Mrs. ganito ka, ganito. Kung ano yung pangalan ng asawa mo lalaki, mga kapatid. Now, ang gusto ko sabihin, ito'y pagdating ng ating Panginoon. Nung dumating ang ating Panginoon, na-produce ang bride. Sa panahon natin, nung dumating siya, 2,000 years ago, nung dumating siya, na-produce ang bride. Sa panahon ulit natin, dumating siya, na-produce na naman ang bride, mga kapatid. Okay? Sana nakita mo yung sarili mo, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin. Now, I will try to, mga kapatid, na mag-mabilis tayo. Now, yung kanyang sinasabi ko, dito sa souls that are in prison about Noah, but he remembered this time, no, ito'y quotation, page 63. Souls that are in prison now, but remember, all this time Noah was in the ark, and the bride is sealed in with Christ. The last member has been sealed in. The sixth seal has produced itself, and the seventh seal brings him back to earth. Si Lord Jesus Christ ang tinutukoy dito, mga kapatid. Ito ay direct quotation from a vindicated prophet. Seven seals bring him back to earth. Second coming of our Lord. Gano'n ito ka-importante sa atin, mga kapatid. Dumating muli ang ating Panginoon. Nangaral si Brother Branham yung seventh seal, mga kapatid. That the seventh seal is bringing him back to earth. At walang record na muling umalis ang ating Panginoon, mga kapatid. Walang record sa Biblia, walang record sa message na muling umakyat sa langit ang ating Panginoon. Narito siya, mga kapatid. Nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Nandito siya sa yung mga secret chamber. Hallelujah. Okay? Tuwing kayo ay dudulog sa panalangin, ano doon ang ating Panginoon? Tuwing kayo mangungusap, magsasalita, at kakausapin siya, dumarating ang ating Panginoon. Okay? Kaya,
no, katulad sa Emmaus, nag-usapan nila ating Panginoon, dumating ang ating Panginoon sa kalagitnaan. Ganun palagi. Sabi ganun, 2 or 3 gather in my name, talking about my name, I will be in their midst. Ganun palagi, hindi umaalis ang ating Panginoon. Hindi nabibigo ang ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Ngayon, ang pag-uusapan niyo buhay ng kapitbahay ninyo, isa na naman kapitbahay niyo ang pumunta sa kalagitnaan niyo, mga kapatid. Mag-uusap na naman kayo tungkol sa buhay ng mga buhay. Pag-uusapan natin yung buhay ng ating Panginoon, mga kapatid. At kaya, nagdarating sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil yun ang sabi ng Scripture. Now, sabi nga ng prophet, 7 seals brings him back to earth. At kung titignan niyo mga kapatid sa unang binasa natin, tinukoy niya si Noah kasi doon sa sa Matthew 24, specific si Lord doon sa chapter 24 verse 36 and 37. No? Tingnan nga natin yun. Sana makita po natin. Dahil mayroong magandang ginagawa ang ating Panginoon dito. Matthew 24, 36 and 37. But of that day in the are no man. Ito yung sinabi ko kanina, no, not angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah, where so shall be the coming of the Son be. Sa panahon daw ni Noah, kung sa panahon ni Noah, ay dumating ang ating Panginoon. Ganun din naman daw sa tipo ng panahon ni Noah, ay darating din ang ating Panginoon. Sa panahon ni Noah, di ba, they marry, they giving in wives, no, nag-aasawa siya, nag-divorcio, they eat and drink. Sabi ni Brother Bana, sabi ni Matthew, sa panahon din ng pagbalik ng ating Panginoon, ay ganun din ang eksena. Okay? Ganun din ang nangyari sa ating Panginoon. Pero tingnan natin yung panahon ni Noah, mga kapatid. Kasi binanggit niya si Noah. Sa panahon ni Noah, dumating ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. So dahil Genesis 6, naging palasak ang kasalanan. The imagination of the heart of the people is continuously evil. Ganyan din ang nangyari sa atin ngayon. Di ba? Pero sabi ng Genesis 7, sabi ganun ng Genesis 7, this is a great scripture, mga kapatid. Kasi isipin natin, ang Diyos, after ng panahon ni Adam, wala naman siyang record na dumating siya muli, mga kapatid. Dahil naging mas mga ang tao. Pero panahon ni Noah, dumating siya muli. Nakinabang si Noah at ang kanyang pamilya. Now, sa Genesis 7, to prove my point, mga kapatid, Genesis 7, sabi gano'n ng Genesis 7, and the Lord said unto Noah, come thou and all the house into the ark, for thee have I sinned righteous before thee in this generation. Now, let's look at the word, mga kapatid. Kasi ang English word, masyado siyang specific. And the Lord said unto Noah, come thou and all thy house into the ark. Pag sinabi mong come thou, ibig sabihin, yung nagsasalita, yung first person, andun doon siya sa loob. Come thou. Pagka yung nagsasalita, sinabi niya, go in, ibig sabihin, nasa labas yung nagsasalita. Tama ba? Doon sa mga English teacher dito, nakakaintindi ng grammar. Now, si Lord, andun doon sa panahon ni Noah, at sabi niya gano'n, nandun siya sa loob na arka, pumasok kayo. At ang iyong pamilya. Now, sabi gano'n dito sa, ituloy nga natin, hanggang 3. And, binilinan niya si Noah, of every clean beast thou shalt take of thee by 7, and male and his female, and of the beasts that are not clean by 2, male and his female sa 3, and of the fowls also of the air by 7, and the male and the female, to keep seed alive upon the face of the earth. Binilinan niya si Noah, okay? Binigyan niya ng mensahe si Noah para ipunin yung mga hayop by 7 or by 2 kung hindi malinis. Now, sabihin niyo sa akin, mga kapatid, papaanong sa milyon-milyon o libo-libong mga hayop, libo-libong leon, sabihin natin libo-libong leon na ng panahon na yun, na wild beasts sila kasi nasa fallen condition sila eh. Paano siya umakyat sa arka ni Noah na hindi
naglalapaan, no? Alam niyo, kung i-dramatize natin yung panahon ni Noah, by 7, yung mga hayop na malinis, yung leon, yung mag-asawang leon, habang umakit sila sa arka, hindi sinabi nung lalaking leon, nakita mo ba yung kabayo na yon? Yan ang tanghalian at mamaya. Diba? Hindi niya sinabi yun, kapatid. Anong gusto ko sabihin, kapatid? Ang gusto ko sabihin, bumalik sa original nature yung mga hayop. Yung mga mababagsik, kasi nasa fallen condition sila, kapatid, panahon doon, Genesis 7. Nahulog na sa kasalanan ang mga una natin magulang ito. At ang mga hayop ay mababangis na sila, mga kapatid. Pero dahil ano doon ang presensya ng ating Panginoon, nakikinig ba kayo mga kapatid? Dahil ano doon, nasa ang presensya ng ating Panginoon, calm down, Noah. Calm down and your household. Nagkaroon ng kapayapaan. Katulad sa millennium. Nagsama yung mga mabagsik at mga maamo. Okay? At nabalik sila din sa original condition, original nature nila, mga kapatid. Kaya pag dumating ating Panginoon, mga kapatid, babalik tayo sa original nature natin. Yung pagiging mabagsik mo, yung tuwing makakausap ka lang ng hindi maganda at sisinghal ka na kagad, ipapakita mo kagad yung nature mo na mabagsik. Pag dumating ang ating Panginoon, sabi ko sa'yo, mga kapatid, aamo kang bigla. Babalik yung original nature mo. Katulad nangyari sa ata ni Noah. Isipin niyo, mga kapatid, the message of Noah is supernatural. Paano nangyari yun, mga kapatid? By 7 billions na, napakaraming species, napakaraming hayop na pinasunod niya. No, sabi ng prophet, the message is Noah is supernatural. Na pinakinggan siya ng mga hayop. Ang mas malang, mas maraming hayop na niligtas because their trust in their instinct. Samantalang yung mga tao na yun, nangaral si Noah ng 120 years, wala na kami kay Noah mo. Kamag-anak niya, sabi ng prophet, mga tsuhin, everything, mga kapatid, walang nanipala kay Noah. But, the coming of the Lord, diba? Amen. Ano doon ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng pagbabalik ng nature ng mga hayop na mapabagsik. Now, I'm getting my conclusion, mga kapatid. Kaya importante itong coming of the Lord, mga kapatid. Marami itong babagawin sa atin. Marami itong gagawin sa atin. Hahanapin ito ang nobya. Ibabalik ito sa atin ang original nature natin. At magpuproduce ito ng bride sa Genesis. Now, the silence of the Lord, pagdating niya ay silensyo. Nung gumawa siya ng templo, malapit na po ang matapos sa Kempela. Dito ako matapos. Sabi sa 1 Kings 6, 7, 8. And the Lord, when it was in building, and the house, when it was in building, was built in stone, made ready before it was brought tighter, so that there was neither hammer nor axe, nor any tool of iron heard in the house while it was in building. Silence, tahimik, nung kinonstruct yung templo. Okay? Tumanda na ako sa construction, mga kapatid. Wala akong miski sa gabi. 24 hours kami nagtatrabaho. May ingay pa din. Pero ito, walang construction na tahimik. Pero ito, construction ito, tahimik. In silence. At kung titignan nyo yung dimension, kung titignan nyo yung laki ng templo ni Solomon, mga kapatid. Second temple ni Solomon. Okay? O first temple ito ni Solomon. 14 meters siya high. Parang 5 palapag sa atin ngayon. 5 palapag siya, tapos tignan mo yung, isipin mo yung basketball court, parang ganun siya kalaki, yung templo ni Solomon. At ganun kataas. Pero ang sabi ng Biblia,
it was built, no? Walang hammer, walang martilyo, walang palakol, walang chinsil. Nung narinig dun sa site, habang kinakonstruct, it was built in silence. Yung statue of perfect man, it was built in silence. Sa'yo at sa akin. Okay? Sa 8. And the door of the middle chamber, ito yung, I'm going to, ito yung conclusion, bumabalik ako sa chamber, sabi. And the door for the middle chamber was in the right side of the house, and they went up with winding stairs into the middle chamber, and out of the middle into the third. Now, dito sa perspective ng building, alam to ni brother, no? Pagka nakaharap ka dun sa building, sa perspective, yung kanan mo ay kaliwa ng building. Tama ba? Right, no? So, right side ng templo, right side ng templo ay kaliwa natin, no? Kaliwa nung nagsasalita, nung nakaharap. Sabi ng kings, sabi niya gano'n, no, binil siya sa science, pero sabi yung chamber ay ano dun sa kaliwang bahagi, no, sabi niya gano'n. And the door of the middle chamber, nasa middle chamber siya, pero yung stair niya, okay, the middle chamber was in the right side, so nasa left side ko siya. So ako yung chamber, kasi chamber tayo eh. May salita, sabi niya nasa kanan, pero sa akin, ako yung templo, kayo yung templo, nasa kaliwa. Kasi yung chamber, yung puso ng tao. Okay? Nasa middle daw siya, pero nasa banda kaliwa siya. Kasi kanan doon sa nagsasalita. Sana po ay nakukuha yung thought ko, no? Kasi, yung templo na ginawa ni Solomon, na walang ingay, ngayon, tayo yung sinasabi, know ye not that ye are the temple of God, sabi ni Pablo. Pero, binibuild kayo ng Panginoon sa silensyong mga bagay, mapatid. Unti-unti, ang revelation yun siya maingay, mapatid. Kaya binibuild kayo ng ating Panginoon, yung stature of perfect lang, yung mga karakter, mapatid. Yung mga palinaw sa buhay ay binibuild ng ating Panginoon. Unti-unti. In a silence, because God great things, always God do things in silence, mapatid. Tahimik lang ating Panginoon. Binibigyan ka ng pagsubok, pero binibuild ka niya, mapatid. Binibigyan niya tayo ng mga kahirapan sa buhay, pero binibuild ka niya, mapatid. Para ano? Para panahanan niya sa araw. Because we are the chamber. Tayo ang piniling panahanan natin. Sa bilyon tao na mas mababait sa iyo at sa akin. Ikaw ang pinili ng Diyos. Kaya na si Jacob, pinakinggan ko, bakit ganun si Jacob? Mandaraya. Pero patuloy siya kinakausap ng ating Panginoon. Bakit siya hinahabol ng Panginoon? Kasi siya ay hinirang ng ating Panginoon. To begin with, kasama na siya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay kasama ng ating Panginoon, sa pasimula, maputid, hahanapin ka ng ating Panginoon. I-reveal ka niya in silence, maputid. At katulad ni Job, maraming pagsubok, maputid. Kaya gusto na nang gumitaw ni Job eh. Kung titingnan nyo, umaayaw na si Job dahil sa laki ng pagsubok. Pero alam nyo, ginawa ng Panginoon, pinadala niya yung bata. Kalimutan ang pangalan niya. He is the prince of the east, sabi ni Jordan. Nakalimutan ang pangalan niya. Nagsisimula sa inyong pangalan niya. In-encourage niya si Job. Kaya hindi ka pwede bitawan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Brad Branham, yung bata na yun, si Lord Jesus Christ, yung prince of the east. Nakalimutan ang pangalan. Pero, mamaya, pag nilapitan niyo ako, may masasabi ko sa mga kapatid. Nang gusto ko sabihin, mga kapatid, we come this far. At marami na tayong narinig na pangaral. Marami na tayong narinig na nakitang, di ba? Marami na pagsubok na dumaan sa buhay natin. Pero kung
pinili ka ng ating Panginoon, kung ikaw ay isang sisidlan, ikaw ay isang chamber na pinili ng ating Panginoon, mga kapatid, titiyahin ko sa iyo, hindi ka mawawala sa paligid natin. Sa vicinity ng care ng ating Panginoon, lagi kang nandiyan, mga kapatid. Hindi ka niya may wawala. Walang aksidente, tulad na rin ko kanina, walang aksidente, walang, di ba? Walang naiwawala ang ating Panginoon, mga kapatid. We serve a sure, a living God, mga kapatid. At lahat, mga bagay, all power, ay nasa kamay ng ating Panginoon. It's a matter of your choice, mga kapatid. Kung magpapatuloy ka sa ating Panginoon o sa kabila ng pagsubok, magpapatuloy ka pa rin. Diba? O kung hindi ka magpapatuloy, madidira yung pagbigyan sa iyo ng ating Panginoon para panahanan niya, mga kapatid. But we are the secret chambers. Tayo ang pinili ng ating Panginoon para panahanan niya. Paniwalaan niyo na kayo ang pinili ng ating Panginoon. Tuloy tayong lahat, mga kapatid. Let's end this in the prayer. Habang pinaghahanda ko ating pastor sa lugar na ito, Pastor June Delpina, kunin ang pulpito. Let's all pray. Father, you said, Lord God, dumating si Eliezer, tipo ng propeta sa aming panahon, para hanapin ang iyong nobya ng iyong anak. Walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Katulad ni Isaac, Panginoon. And Lord, at kaya, hindi si Isaac na tipo ng aming Panginoon na hindi umapak sa kanyang ikalawang pagbabalik ay hindi siya aapak sa earth, Panginoon, sa physical, Panginoon. Kasi ang sabi niyo yung mensahe, dumating ang aming Panginoon sa anyo ng nobya. This is the coming of the Lord in a bride form. Sa amin, Panginoon, nahayag ang iyong buhay. Nakikita ng mga tao na muli kang naglalakad sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng nobya. Muli kang nangaral, Panginoon, sa pamamagitan ng nobya. Muli kang namuhay sa pamamagitan ng iyong nobya, Panginoon. Kami, Panginoon, ang pinili mo upang ipakyag, i-manifest ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa ito, Panginoon. Sana ma-realize namin, Panginoon, hindi namin mag-aanin, Panginoon, ang iyong pagpili. At ingatan namin ang buhay na ito, Panginoon, upang matugod ka namin, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Not our will, but your will be done, Panginoon. Lord, so pilin mo, Panginoon, ang kita ng laman ito, ang pride of life, at ang Panginoon, lust of the flesh, lust of the eyes, Panginoon. Tigilan mo ito, Panginoon. Kawain mo ito, Panginoon. At patayin mo ang nasa ng aming mga laman, Panginoon. Ito yung mangyayari sa pamamagitan ng yung bautismo ng Espiritu Santo. Dahil, Panginoon, pagod na kami sa kasalanan. Pagod na kami, Panginoon, sa kabulukan, Panginoon, sa mabahong amoy ng sanlibutan ito, Panginoon. Lord, we're sick and tired of this flesh, Father. Kaya dalangin namin, Panginoon, kaawaan mo kami. Lord, baptize every son and daughters. Baptize us, Lord Jesus, with your Holy Ghost. Every fiber of our life, Lord God, ay puspusin mo, Panginoon. Nang sabihin, mamuhay kami, Panginoon, maipagbutis namin ang Kristo. At may iba ang aming lakad, may iba ang aming pananaw, may iba ang aming diet, Panginoon. Upang ang binhi na nasa aming sinapupunan, ang salita na sa aming pinagdadala ay manorish, Lord God. Lumusog ito at gumulang upang sa pagluluwal namin ng isang salita ng Kristo, hallelujah, ay makita, Panginoon, ang full manifestation ng iyong buhay sa amin. Ito ang aming panalangin, Panginoon. Lord, have mercy. We love you so much. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amen. Hallelujah. Let's worship Him out. Amen. Hallelujah. Let's worship Him. I love you, Lord, for your mercy. The goodness of God, sorry. Let's sing the goodness of God. Do you love Him? Mahal ba ang ating Panginoon? Amen. You should love Him, kapatid, because He is lovely. And He is always giving us all loving Him. Let's
worship Him from the heart with revelation. Sing to the Lord. He's here. He is here. He loves your worship. For your mercy never fails me. Glory to God. All my days I've been held in your hand. Glory. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, hallelujah. In all my life you have been faithful. This is the truth, Lord Jesus. In all my life you have been so good. Hallelujah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Glory to God. In you led me to the fire in the darkest night. You were close like no other. I knew you as a father. I know you as a friend, and I believe in the goodness of God. All my life, hallelujah. Glory. All my life you have been faithful. Glory to God. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Your God. goodness. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. In my life, let it out and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, hallelujah. Glory. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.